Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. June 25, 2011 nang nabulabog ang buong Indonesia nang lumabas ang balita na isang pulis ang inaresto dahil sa isang krimen. Ang mas nakakagulat pa, asawa ng pulis ang kanyang biktima. Naging maingay ang kaso na ito dahil ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang isang pulis na dapat protekta sa mga tao ay kayang saktan ang sarili niyang asawa. Pero ano nga kaya ang naging dahilan ng pulis na ito at nagawa niya ang isang krimen sa kanyang mismong asawa? Tunghayan natin ang kwento ng biktima na kinilalang si Putri Mega Umbo o tawagin na lang nating Pamela, 25 years old. Nagmula si Pamela sa Batam City sa Indonesia. Simple, mabait at masipag. Ganyan ilarawan si Pamela ng mga nakakakilala sa kanya. Lumaking maganda si Pamela kaya marami ang nabibighani sa kanyang kagandahan. Nagtapos si Pamela ng kursong nursing at matapos mag-aral, nagtrabaho si Pamela sa BP Batam Hospital. Habang nagtatrabaho, naging pasyente ni Pamela ang isang pulis. Ang pulis na ito ay kinilalang si Mindo Tambulon, 34 years old. Si Mindo naman ay nagmula sa Jambi, Indonesia. Bata pa lamang, pangarap na ni Mindo na maging isang pulis. Dahil sa kanyang kasipagan, naabot ni Mindo ang kanyang pangarap at taong 1999 nang siya ay naging isang ganap na pulis. Ayon sa mga nakakilala kay Mindo, siya ay may prinsipyo at matapat na pulis. Makalipas lamang ang ilang taon, umakyat ang kanyang ranggo at siya ay naging Police Adjunct Chief Commissioner, na ang katumbas sa atin ay Senior Superintendent. Nang nakita ni Mindo si Pamela, na love at first sight si Mindo sa babae. Naging interesado siya kay Pamela at nilagawan ito. Nagustuhan naman ng pamilya ni Pamela si Mindo dahil ito ay isang pulis tulad ng tatay ni Pamela. At hindi nagtagal nagkaroon na nga ng relasyon sina Pamela at Mindo. At makalipas lamang ang 2 taon, ikinasal ang dalawa. Masaya ang naging pagsasama ni na Pamela at Mindo. Lalo pang sumaya ang kanilang pagsasama nang nabiyayaan sila ng isang anak na babae. At ang kanilang anak ay pinangalanan nilang Kesha. Nang nagkaroon na ang 2 ng anak, hindi na hinayaan ni Mindo si Pamela na magtrabaho. Kumuha din ng isang kasambahay ng babae ang mag-asawa at ito ay kinilalang si Rosma. Dahil hindi na nagtatrabaho si Pamela, nataon ang kanyang atensyon sa baking. Hindi nagtagal, ginawang negosyo ni Mindo ang mga binibake ng kanyang asawa. At makalipas lamang ang ilang buwan, pumatok at nagkaroon ng maraming branch ang bakery shop ni na Pamela at Mindo. Marami ang tumingala sa pamilya ni na Pamela at Mindo. Nakikita kasi ng mga tao na masaya at buo ang pamilya ni na Pamela at Mindo. Kaya naman nagulat ang lahat nang bigla na lamang nawala si na Pamela at Kesha. June 24, 2011, bandang 9:00 ng gabi, umuwi si Mindo sa kanilang bahay. Bago pumasok, napansin ni Mindo na sarado ang lahat ng pinto ng kanilang bahay, maging ang bintana. Natila nga walang tao sa loob ng kanilang bahay. Wala din sa garahe ang gray na kotse ni na Mindo. Laking gulat nga niya na sarado din ang lahat ng pinto sa kanilang bahay. Dito na nga naalala ni Mindo na ang kanyang susi ay naiwan niya sa loob ng kanilang bahay. At kahit anong pihit ni Mindo sa doorknob ay hindi niya mabuksan ang pinto. Nagsisisigaw si Mindo para pagbuksan siya ni Pamela ng pinto, ngunit walang sumasagot. Napansin din ni Mindo na napakatahimik ng bahay at tila nga walang tao. Hindi maiwasan ni Mindo na magalit kay Pamela dahil hindi ito nagpaalam sa kanya na sila ay aalis mag-ina. Agad na umalis si Mindo para hanapin ang kanyang mag-ina. Ipinagtanong na din ni Mindo sa kanilang mga kamag-anak sina Pamela at Kesha. Ngunit walang nakakalam kung nasaan ang dalawa. Makalipas ang ilang oras, inireport na ni Mindo sa Balerang Police Station na nawawala ang kanyang mag-ina at ang kasambahay nila na si Rosma. Sinabi ni Mindo sa mga pulis na ng June 24 ay normal naman ang araw na iyon para sa kanilang pamilya. At bago nga siya pumasok sa trabaho ng araw na iyon ay wala naman siyang napansing kakaiba sa kanyang asawa. Ayon pa kay Mindo, inihatid nilang mag-asawa ang kanilang anak sa eskwelahan. At 1 oras bago siya umuwi sa kanilang bahay ay katext niya pa ang kanyang asawa. At maya-maya pa niyaya daw umano si Mindo ng kanyang mga kapwa pulis na mag-inom.
Makalipas nga ang ilang oras, sinubukan ni Mindo na tawagan uli si Pamela. Pero hindi na ito sumasagot at tila patay na rin ang cellphone ng kanyang asawa. Nang mga oras na ito, hindi naman nag-alala si Mindo at sumama sa kanyang mga kapwa-pulis para mag-inom. At pag-uwi niya nga sa kanilang bahay, dito na niya napagtanto na nawawala ang kanyang mag-ina at ang kanilang kasambahay. Pagbalik ni Mindo sa bahay, may kasama na siyang locksmith na siyang nagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, maayos ang buong bahay at walang nagulo na kahit anong bagay. Subalit ang mga alahas at pera nilang mag-asawa ay nawawala. June 25, 2011 nang natrack ng mga pulis ang cellphone ni Pamela at ito ay nasa Hotel Bali sa Batam. Nagtungo kaagad ang mga pulis sa Hotel Room 206. Pagpasok ng mga pulis, natagpuan nila ang anak ni Mindo na si Keisha at maayos naman ang kalagayan nito. Kasama ni Keisha sa loob ang kasambahay nila na si Rosma at ang boyfriend nito na si John. Agad na inaresto sina Rosma at John para sa pagkidnap nila kina Pamela at Keisha. Nung una ayaw umamin ng dalawa kung saan nila dinala si Pamela. Pero makalipas ang ilang minuto, sinabi na ng dalawa na ang kumidnap kay Pamela ay ang mga lalaki na sina Danny at Anthony. Hinanap naman ng mga pulis ang dalawang lalaki na ito sa lugar kung saan sinabi ni na John. Ngunit bigo ang mga pulis na sila ay makita. Dito na napagtanto ng mga pulis na niloloko lamang sila ng dalawang sospek at hindi totoo ang lalaking sina Danny at Anthony. Kaya naman ikinulong sina Rosma at John habang gumugulong ang investigasyon. Ipinaalam naman ng mga pulis kay Mindo na nadakip na nila ang sospek na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Masaya naman si Mindo na ligtas ang kanyang anak, ngunit hindi siya mapakali dahil nawawala ang asawa niyang si Pamela. At June 26, 2011 nang umamin si John sa mga pulis. Ayon kay John, pinatay niya si Pamela at iniwan ang labi nito sa isang gubat. Sinabi din niya na katulong niya sa krimen ang isang guard sa housing complex kung saan nakatira ang mag-asawang Pamela at Mindo. Agad na inimbestigahan ng mga pulis ang 7 security guard, ngunit bigo silang makahanap ng ebidensya laban sa mga ito. Dito na napagtanto ng mga pulis na niloloko na naman sila ni John at tila dinedelay lamang ang investigasyon. Nagalit ang mga pulis kay John at ininterrogate siyang muli. Sa pagkakataon na ito, tinakot na nila si John na kung hindi siya magsasabi ng totoo, siya ay masasaktan. Dahil dito, sinabi na ni John sa mga pulis ang buong katotohanan. At laking gulat nga nila nang sabihin ni John na napag-utusan lamang siya na patayin si Pamela. At ang mastermind ng krimen ay walang iba kundi ang asawa mismo ni Pamela at ang pulis na si Mindo. Hindi pinaniwalaan ng mga pulis si John at inisip na nagsisinungaling na naman ito. Pag-amin pa ni John, pati ang kasambahay na si Rosma at ang kanyang kasintahan ay binayaran umano ni Mindo para maging kasabwat sa krimen. At dito na nga ikinuwento ni John sa mga pulis ang buong pangyayari ng araw ng krimen. Ayon kay John, 2 linggo bago niya patayin si Pamela, kinausap siya ni Mindo at inalok ng isang trabaho. Babayaran siya umano ni Mindo ng 1.6 million pesos kapag pumayag at nagawa niya ang trabaho na kanyang ipagagawa. Agad namang pumayag si John sa alok na trabaho ni Mindo. Tinanong niya nga si Mindo kung anong klaseng trabaho ito. Agad daw sumagot si Mindo at sinabing gusto niyang ipapatay ang asawang si Pamela. Sinabi pa umano ni Mindo sa kanya na gusto niyang patayin ang kanyang asawa dahil punong-puno na ito sa pag-uugali ng kanyang asawa. Bungangera umano si Pamela at palaging minamaliit si Mindo tungkol sa kanyang trabaho. Sa tuwing mag-aaway sina Mindo at Pamela, sinasabi umano ni Pamela na hindi magaling na pulis si Mindo kaya hindi na tumataas ang ranggo nito. Kasama din sa nagplano ng krimen si Rosma, ang kasambahay nga ni na Pamela at Mindo. June 23, 2011, pinasok nga ni na John ang bahay ng mag-asawa. At ilang oras siyang nagtago sa kisame ng bahay. Hanggang sa si Rosma na lang ang tao sa bahay at bumaba si John mula sa kisame. Nagtago umano siya sa kwarto ni Rosma habang nag-aantay ng go signal mula kay Mindo. Sinabi pa ni John na nang umaga ng January 24, 2011, narinig niyang iyak ng iyak si Keisha. Naingayan umano si Pamela at nagsimula na ang away nila ni Mindo. Maya-maya pa, inihatid ni na Mindo at Pamela si Keisha sa paaralan. At makalipas ang ilang oras, umuwi muli ng kanilang bahay ang mag-asawa.
Pagdating sa bahay, nagpatuloy ang away ni Mindo at Pamela hanggang sa nasaktan na ni Pamela ang kanyang asawa. Narinig umano ni John ang ingay ng mga binabatong gamit at tunog ng dalawang taong nagkakasakitan. Dito na pumasok si John sa kwarto na mag-asawa dahil humingi na umano si Mindo ng tulong sa kanya. Dito na pinagtulungan ni John at Mindo na saktan si Pamela hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Ang lahat pa nga ng pangyayaring ito ay nakita pa umano ni Kesha. Pagkatapos nagtulong-tulong naman sina Mindo, John at Rosma na ilagay ang labi ni Pamela sa isang maleta. Ibinigay din ni Mindo ang mga alahas at pera kina John at Rosma para pagmukaing pagnanakaw ang motibo ng krimen. Ipinairam din ni Mindo ang susi ng isa niyang kotse kina John at Rosma para gamitin sa kanilang pagtakas. Samantala, si Mindo naman ang naglinis ng kwarto na may mga bakas na mga dugo. At pagkatapos inilak ni Mindo ang mga pinto ng kanilang bahay. Nagmaneho si John papunta sa isang gubat at iniwan dito ang labi ni Pamela. Kasama din ni John at Rosma si Kesha sa kotse. Pagkatapos nag-check-in ang dalawa kasama si Kesha sa isang hotel. Ang kotse naman na ginamit ni John at Rosma ay nilinis nila para walang makitang bakas ang mga pulis. Si Mindo naman ay umalis ng kanilang bahay matapos niyang linisin ang crime scene. Maya-maya pa habang nasa hotel sina John at Rosma, may isang babaeng kumatok sa kanilang hotel room. Hindi nila kilala ang babaeng ito pero kinuha nito ang susi ng kotse na ginamit ni John at Rosma. At sinabi nga ng babae sa dalawa ang mga katagang, "Inutusan ako ni Mindo para kunin ang kotse." Hinala ni John at Rosma, kalaguyo ni Mindo ang misteryosong babae. Dahil hindi naman pagkakatiwalaan ni Mindo ang isang babae kung hindi niya ito lubusang kakilala. At matapos ang salaysay ni John, agad na nagpunta ang mga pulis sa nasabing gubat kung saan tinapon ang labi ni Pamela. Na-recover ng mga pulis ang maleta at positibo nga nilang kinilala na ang labi sa loob nito ay si Pamela. Kinasuhan sina John at Rosma ng kidnapping at premeditated murder. At silang dalawa ay ikinulong habang naghihintay ng kanilang trial sa korte. September 2011, sumailalim sa autopsy ang labi ni Pamela. Napag-alaman na pananakal at pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero dahil ilang buwan na ang nakakalipas, wala nang nakitang ibang bakas ng DNA sa kanyang labi dahil sa kondisyon nito. Dahil nga sa mga nangyari, agad na hinanap ng mga pulis si Mindo. Natagpuan nila ang lalaki, ngunit itinanggi ng pulis ang bintang sa kanya. Kinuha ni Mindo ang isang sikat na abogado para siya ay ipagtanggol. At dahil naging balita nga ang kasong ito, tinanggal si Mindo sa Batam Police Station. Kinasuhan siya ng premeditated murder at ikinulong. At dahil walang matibay na ebidensya laban kay Mindo, pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa habang gumugulong ang kaso. January 2012 nang nagsimula ang trial ni Mindo, John at Rosma. Sa trial, idiniin ni John na may kabit si Mindo kaya niya ginawa ang krimen. Dapat din daw arestuhin ang babaeng ito dahil kasabwat ito sa krimen. Inamin ni John at Rosma sa korte na binayaran lamang sila para gawin ang lahat ng krimen. Bukod sa pera, wala daw silang ibang motibo sa pagpatay kay Pamela. Depensa naman ng abogado ni Mindo, walang ebidensyang nagpapatunay sa mga aligasyon ni John laban kay Mindo. Bukod doon, hindi naman nahanap ang babae na sinasabi ni John na kabit umano ni Mindo at kumuha ng susi ng kotse ni Pamela. Maging ang kotse nga na ginamit ni John ay hindi na rin nahanap ng mga pulis. Sa trial, walang napresentang matibay na ebidensya ang prosekusyon laban kay Mindo. Kaya naman May 24, 2012 pinakawalan si Mindo at ibinasura ng Batam District Court ang mga kaso na isinampal laban sa kanya. Sa kabilang banda, napatunayan namang guilty sina John at Rosma sa mga kaso laban sa kanila. Hinatulan si John ng 20 years na pagkakulong para sa pagpatay niya kay Pamela. Samantala, si Rosma naman ay hinatulan ng 15 years na pagkakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Hindi naman makapaniwala ang nanay ni Pamela na si Getwin na napawalang sala si Mindo. Sinabi ni Getwin na nakwento sa kanya ni Pamela na sinasaktan siya ni Mindo sa tuwing sila ay mag-aaway. Malakas din daw ang pakiramdam ni Pamela noon na may kabit talaga si Mindo. Palagi daw kasing umuuwi na ng umaga si Mindo at walang kinikita ang kanilang mga bakery. Ito ay kahit malaki ang ginagastos para sa mga materyales at ingredients sa bakery.
Alam umano ito lahat ni Pamela dahil siya ang nag-aayos ng budget ng kanilang negosyo. Matapos nga ang trial, tuluyan nang nakulong sina John at Rosma. Samantala, tila nagtago nga si Mindo kasama ang kanyang anak dahil iniwan nila ang kanilang bahay. Hindi naman tumigil ang prosecution para mangalap ng ebidensya laban kay Mindo. August 2012, nahanap ng mga pulis ang kotse na ginamit sa pagtakas sina John at Rosma. Ito ay abandonado sa isang parking lot sa Batam City. Kahit malinis na ang sasakyan, may natagpuan pa din ang mga pulis na DNA at natuyong bakas ng dugo. Ang bakas nga ng dugo ay positibong pag-aari ni Pamela. Nakakuha naman ng DNA ni John at Mindo sa loob ng kotse. Indikasyon na tumulong si Mindo na ilagay ang maleta sa loob ng kotse. Lumutang din ang isang kasambahay na kapitbahay ni Pamela at Mindo. Sinabi niya nakita niya umano ang mga sospek ng gabi ng krimen. Ayon pa sa babae, natakot siya na madamay kaya hindi siya nagsumbong sa mga pulis. Ayon sa salaysay ng babaeng witness, narinig niya ang ingay mula sa bahay ni Pamela ng gabi ng krimen. Napasilip daw siya sa bintana at nakita ang isang lalaki at si Mindo na may dalang maleta. At dahil sa mga bagong ebidensya, umapela sa Supreme Court ang prosecution. Ibinasura ng Supreme Court ang naunang desisyon ng High Court na pinapawalang sala si Mindo at pinalaya. Ayon sa desisyon ng Supreme Court, may sapat na ebidensya laban kay Mindo na nagsasabing siya ang mastermind sa pagpatay sa asawa niyang si Pamela. Inutos ng korte na arestuhin agad si Mindo para sa kasong premeditated murder. Kumilos naman agad ang mga pulis para hanapin ang pulis na si Mindo ngunit sila ay bigo. Umabot nga ng 7 taon ang paghahanap sa lalaki. Hanggang sa ng June 25, 2019, namataan si Mindo sa Bandar Lampung Province. Kahit nakasama pa ni Mindo ang kanyang anak ng oras na iyon, inaresto siya ng mga pulis para kaharapin ang mga kaso laban sa kanya. At dahil nga sa mga bagong ebidensya laban kay Mindo, napatunayan siyang guilty sa pagpatay sa kanyang asawang si Pamela. Hinatulan si Mindo ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!